Yan yung ano, yung may-ari. Ayaw niya ipatamper to kahit anong mangyari. Ibaling hindi daw mabenta kaysa na mamandaya. Ipapakita ko sa inyong 2016 na Ford Everest Titanium Plus. Yung owner nito, ayaw niyang ipatamper. May mga nagsasabi medyo mataas na daw yung mileage. Pero ito pakita ko sa inyo. Ayan. Actually para sa akin hindi pa siya mataas. Kasi 2016 siya, 2023 ngayon, so 7 years. Ito yung mileage niya. 71,490. So yung owner, yung seller, ayaw niyang itamper kahit anong mangyari. Okay, so ito, gagamitin natin yung scanner natin. Papakita ko sa inyo. Ayan. So para makita nyo rin na 71,000 talaga yung kanyang mileage. Ito, habang hinihintay natin, this is a 4x4 2016 Ford Everest Titanium Plus. Titanium Plus kasi may sunroof. May sunroof, yung pinto sa likod, automatic. Makikita nyo? Ayan. Tapos pati yung mga upuan yan sa likod. Wait lang, ito pakita ko muna sa inyo. Automatically search muna tayo. Hintayin muna natin mag-scan yung ating scanner. Ayan, 2016, 3.2 liter. Okay, 4x4 engine, 4x4 itong transmission ito. Wait lang. Okay. Okay, health report. Ayan, sabang hinihintay natin, papakita ko sa inyo. Makinis. Pakita nyo, 71,000 na yung mileage niya, pero tignan yung upuan. Napakasariwa pa nung kanyang upuan, di ba? Sariwang-sariwa. Ultimo yung driver side, guys, hindi masyadong na ano yung upuan niya, hindi masyadong nalaspag. Sa passenger, makikita ninyo. All electricals nito kagaya niyan. Sunroof, gumagana ng maayos. Yan. Dito, gumagana rin ng maayos yung mga upuan niya. Yan. Okay. Kaya nag-i-scan na tayo. Naka 100% na tayo. Pakita muna natin yung scanning. Ayan. Makikita nyo, ang error lang niya, rear door switch illumination. Yung mga illumination na kagaya nito, minor, illumination, recirculation damper motor. Yung recirculation damper motor, guys, di ba yung aircon, minsan gusto nyo tumatama sa mukha nyo, minsan gusto sa paa. Yun lang yun, yung hindi na nagpa-function, puro sa mukha na lang siya tumatama. Napaka minor lang nun. Yung ganong klase ng problem, siguro mga nasa 1.5 lang yung damper motor nun. Tapos, ano pa isa? Rear door switch illumination, pareho lang yan. Itong isang to, tsaka to. Rear door switch illumination. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo. Pakita ko muna. Ito tayo. Magla-live data tayo. Para makita ninyo kung ilan talaga yung mileage niya. Dito sa baba yun. Vehicle odometer. Okay nyo yan. Nakita nyo yan. 71,488.32. Yan. 71,490.4. So meron silang difference na almost 2 kilometers. 2 kilometers lang, guys. Hindi 2,000, hindi 20,000. 2 kilometers. Normal lang yon. Bakit? Kasi minsan hindi natin nasusunod yung size ng tire. Halimbawa 275 60R 20, ginawa ninyong 285 60R 65R 20, parang ganun. Minsan lumalaki yung gulong ninyo, so nag-iiba. Pero yung 2 kilometers na difference, walang problema. Yan yung ano, yung may-ari, ayaw niya ipatamper to kahit anong mangyari. Ibaling hindi daw mabenta kaysa na mamandaya. Tapos ito, may makikita nyo pati dito sa yung ano, passenger. Sariwa yung mga upuan. Gulong, makikita nyo rito sa labas. Yan. Napakakapal. Marumi lang. Kasi ginagamit. Pero almost brand new yung gulong niya. Napakakapal. All terrain. Tapos ito yung sinasabi ko kanina. Gumagana ng maayos yung ano niya. Power lift gate. Yung third row seat. Electric. Ayan. Tapos dito, ganun din. Sarado nyo lang to. Tapos dito na tayo. Ayan. Kapag Titanium Plus, pati yung passenger, naka-electric yung upuan. Tapos ito, yung matindi. Natatandaan nyo, guys, yung ano, yung ginawa kong video, yung adaptive cruise control, yung kapag sinet mo yung speed mo, kung ano yung speed nung nasa harap mo, ginagaya niya. Pag huminto yun or pag bumagal yung babagal ka rin, meron to,
adaptive cruise control. Tapos ito pa guys, yung parking assist, yung kaya niyang mag-park mag-isa, meron yan, yan din yon. Okay, tapos ayan, syempre 4x4, meron niyang sun mode, ano pa ba tong isa? Ito pala yung muddy mode, tapos sun mode, tapos yung rock. Okay, tapos syempre may hill descent assist, ayan. Tapos lahat ng feature, safety feature, meron din to. Yung ano, yung kagaya sa Fort Everest ko, mami, yung ano, yung kapag may mabilis andar mo tapos may masasalpok ka, pre-collision assist, mag-a-alarm siya tapos kusa siyang magpepreno. Meron din to kasi top of the line to. Noong 2016 meron ni-release na 4x4 pero hindi siya full option. Hindi siya full option. Wala siya ng mga nabanggit ko mga safety feature, wala siyang sunroof. Yung third row seat niya yata, hindi rin yata electric power fold yun. Tsaka yung kanyang power lift gate, hindi yata siya gumagana sa ganun. Sa ano. Tapos ito, actually, makikita nyo na lang. Tingnan nyo na lang kung gaano siya kakinis. Kakinis siya. Tapos makapal pa yung mga gulong niya. Yan. So siya nga pala guys, sa mga magiging interested dito sa Fort Everest Titanium na to, kontakin nyo lang ako dyan sa cellphone number na nakikita nyo dyan sa inyong screen. Ako na mismo mag-a-assist sa inyo. Pwede nyo tong i-test drive. Tsaka nga pala, ako, pwede pala sa akin guys, magdala rin kayo ng mekaniko nyo. Actually, syempre mas maganda. Oo, mas maganda. Actually, na-check ko na to eh. Na-check ko na test drive ko na rin. Pero for transparency and for your peace of mind, magdala kayo ng mekaniko nyo, magdala kayo ng scanner nyo, walang problema. Okay? Tapos kontakin nyo na lang kami sa cellphone number na nakikita nyo sa inyong screen para sa schedule ng test drive ng viewing and negotiation. Okay? Maraming salamat guys. Kita-kita tayo.